بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayong gabi ng Tuesday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig diyan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet. At especially sa ating butihing tagapagsalita na si Sheikh Abdullah Abdullah Idris, kung tawagin ay Abu Hanin sa kanyang kunniya. Naam. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, una sa lahat ay nagpapasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nagkaroon tayo ng oras upang talakayin ang ating relihiyong Islam, lalong-lalo na sa ating napakagandang topic ngayon. So, nagpapasalamat tayo sa ating leader, ating organisasyon, sa ating president na bumuo ng pagtitipon na ito sapagkat ito ay napakahalagang oras para sa ating pananaliksik ng kaalaman. So ito ay isa sa kapakipakinabang sa oras natin dahil ito ay ginugugol natin sa pananaliksik ng kaalaman. So alam natin lahat ang na tayo ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala upang siya ay sambahin natin, walang ibang dahilan kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa gawin natin o gampanan natin ang mga obligadong ipinag-utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng iba't ibang uri ng obligadong ipinag-utos sa atin ni Allah. At kinakailangan dito na gawin natin bilang ikhlas, bilang tapat kay Allah subhanahu wa ta'ala upang magkaroon ng gantimpala, upang tanggapin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kinakailangan din sa mga gawain natin na gawin natin ito ayon sa pamamaraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sapagkat ang lahat ng ating mga gawain kapag hindi ito naging ikhlas, kapag hindi ito naging tapat para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi ito tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong aasahang gantimpala mula sa Kanya. At kapag ito ay hindi naging ayon sa pamamaraan o gawain ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi rin ito tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah ta'ala, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Si Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang nilikha ang kamatayan at ang kabuhayan upang tingnan o upang subukin tayo kung sino sa atin ang gumagawa o gagawa ng pinakamainam o mahusay na gawain. So, o pinakamabuting gawain. So, yun ang tinitingnan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakamabuting gawain, yun ang ipinag-utos sa atin ni Allah. At yun ang gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Sinabi ni Al-Fudail bin Iyad, ah, "Ahsanu amala aswabuhu wa akhlasuh." Sinabi ni Fudail bin Iyad, ang tinutukoy diyan sa ahsanu amala, ang pinakamabuting gawain ay yun yung pinakatamang gawain at pinaka-ikhlas, pinakatapat para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag sinabi niya, kapag ang gawain ay naging tapat para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi ito naaayon sa pamamaraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ito tinitingnan ni Allah, hindi ito ginagantimpalaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ito tatanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kapag ang mga gawain ay naaayon sa pamamaraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi ito ikhlas para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi rin ito tatanggapin ni Allah, hindi rin ito gagantimpalaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga alipin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, isa sa pinakaimportante sa atin, lalong-lalo na sa ating pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, kinakailangan dito ang dalawang kondisyon upang tanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa na doon ang pagiging ikhlas kay Allah at pangalawa ang pagiging naaayon sa pamamaraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga alipin ni Allah, ang topic natin ngayon, so tulad ng nakita ninyo sa ipinost ng ating kapatid na si yung ipinost doon sa page natin, so tayo ay na ito ay salungat sa pamamaraan ng mga salaf at ito ay walang basihan Propeta Putol po sallallahu kayo, alaihi Sheikh. wasallam. Taib? Naglalag po kayo. So hindi ba ninyo naririnig? Yung doon sa ano nyo, Sheikh, una, hindi rin narinig. Then, kaganina rin, ganun din. So ito. Na medyo okay na po siya, alhamdulillah. So hindi ko alam kung anong problema dito, kung yung microphone ko, yung headset ko o ano. So Yung ito, okay net, lang ba ito? yung net siguro, Sheikh, kasi kaganina naglalag. So ngayon, okay na. Okay na po. Pero wait lang po, Sheikh, yung mga naka-open video po, paki-off na lang po. Maliban sa ating tagapagsalita upang hindi po siya ma-distract. Naam, Taj Mahal Laha, paki-off po ang inyong camera. Hello po, Taj. Pakiingatan ka-off to upang hindi tayo maka-distract sa ating tagapagsalita na si Sheikh Abdullah Idris. Shukran wa jazakallahu khair. Naam ya Sheikh, palitafaddal. Taib, tulad ng sinasabi ko kanina, siguro naririnig niyo ito. Naam Sheikh, wadih. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ang topic natin ngayon ay napakagandang topic at tayo ay nagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat nagkaroon tayo ng pagkakataon upang talakayin natin ito sapagkat ang topic na ito ay napakahalaga dahil ito tungkol sa pagdiwang o paggunita ng kapanganakan ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. So alam nating lahat ito na ito ay walang basihan mula sa Quran, mula sa sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi rin ito kabilang sa mga gawain ng mga salaf, lalong-lalo na ang mga sahaba. Lahat ng mga dahilan na kanilang sinasabi upang so alam natin
na ang ating mga dito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngunit kinakailangan ito kung ito ay napakahalagang gawain, kung ito ay napakabuting gawain, ay mas mauuna sa atin ang mga sahaba. Mas sila ang mauunang gagawa sa ganitong mga gawain, sapagkat lahat ng kabutihan ay pinag-uunahan ng mga sahaba. Kanilang ginagawa ito at hindi nila ito iniiwan, hindi nila ito tinatanggihan. Kaya kapag ito ay kapag nag-utos si Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag nag-utos si Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanilang ginagawa ito agad. Hindi sila nagdadalawang isip at kanilang ginagawa kung ano ang ipinag-utos sa kanila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ang pagdiwang ng kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sa mabubuting gawa, sana ang mga sahaba ay sila ang naunang gumawa nito. So bakit hindi ito ginawa ng mga sahaba? Bakit hindi ito ginawa ng mga asawa ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam? Bakit hindi ito ginawa ng mga tabi'in? Bakit hindi ito ginawa ng mga imam, yung apat, lalong-lalo na yung apat na imam? Bakit hindi sila nagdiwang o naggunita ng kapanganakan ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam? Dahil ito ay salungat sa katuruan ng Islam, salungat ito sa katuruan ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung ito ay mabuting gawa, ipag-uutos sana ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung ito ay mabuting gawa, sana nagkaroon ito ng dalil mula sa sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit dahil ito ay walang basihan, walang dalil mula sa Quran at mula sa sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay hindi ito maituturing na mabuting gawa, sapagkat ito ay galing lamang sa isip ng mga taong nang imbento o gumagawa ng bid'a sa Islam, gumagawa ng bagong pamamaraan sa Islam. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi, "Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad." Ang sinumang gumawa ng anumang gawain na hindi naaayon sa aming pamamaraan, ay hindi ito tatanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay tinatanggihan, sinabi ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga alipin ni Allah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kinakailangan nating iwasan ang anumang gawaing hindi ginawa ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi rin ginawa ng mga sahaba. Ipagpalagay natin na ang pagdiwang ay hindi ito ginawa ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi rin ito ginawa ng mga sahaba, pero walang ni isa sa atin na kaya niyang sabihin o ipagsigawan sa mundo na siya ang mas mahusay kaysa sa mga sahaba. Siya ang mas mahusay kaysa sa mga asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga alipin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pagdiwang ng kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay maituturing na bid'ah. Bid'ah na kung saan ito ay haram, hindi maaaring gawin at hindi rin maaaring sumali rito kung magkakaroon ng pagtitipon tungkol dito, sapagkat ito ay sumasalungat o salungat sa pamamaraan ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga alipin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mga taong sumusulong Propeta sallallahu alaihi wasallam ay wala silang dalil at wala rin silang basihan mula sa Quran at mula sa sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, maliban lamang sa mga iilang dalil na kung saan hindi ito dalil para sa
pagdiwang ng kapanganakan ni Propeta sallallahu ibang mga araw na kung saan kinakailangan natin magdiwang doon maliban lamang sa Eidul Fitr at saka Eidul Adha. Ang pagdiwang ng kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi ito kabilang sa pamamaraan ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mga taong gumagawa nito o sumusulong nito ay wala silang basihan at mayroon silang mga syubha na kung saan sinasabi nila, hinahati nila ang bid'a ng dalawang bahagi. Ang una, sinasabi nila, mayroon tayong bid'a sayyi'ah at mayroon din tayong bid'a hasana. Ang bid'a sayyi'ah at saka bid'a hasana, hindi ito galing sa ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi rin ito galing sa ating sa kaniyang mga sahaba, at ito ay galing sa mga nangyari ito o ito ay nabanggit ang ganitong paghahati ng bid'a noong pagkatapos ng tatlong generasyon. Pagkatapos ng tatlong generasyon, dahil sa ngunit ang nagsabi nito, ang tinutukoy niya doon sa bid'a hasana ay ang patungkol sa mga bagay na walang koneksyon sa ating relihiyon o sa ating pananampalataya. Kaya mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, so kinakailangan natin ingatan ang ating mga gawain at iwasan natin ang anumang gawain na walang basihan sa ating relihiyon at walang basihan mula sa Quran, mula sa sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kailan ba nagkaroon ng paggunitan ng kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Nagkaroon ba ito noong panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Nagkaroon ba ito noong panahon ng mga sahaba? Nagkaroon ba ito, nangyari ba ito noong panahon ng mga tabi'in? Hindi ito nangyari sapagkat ito ay nangyari lamang noong panahon ng mga Fatimid Empire, na kung saan sila ang unang nagdiwang ng kapanganakan ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Mayroon silang binuong iba't ibang pagdiwang. Kabilang doon ang kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kapanganakan ni Ali radhiyallahu anhu at ang kapanganakan ni Hasan radhiyallahu anhu, kapanganakan ni Hussein radhiyallahu ta'ala anhu, kapanganakan ni Fatima radhiyallahu ta'ala anha. At kabilang din doon ang kanilang pagdiwang ng kapanganakan ng kanilang mga datos na kung saan ito ay ibinilang nila sa kanilang relihiyon. Kaya mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan natin kung kanino ito nanggaling. Ang mga gawain na ito, nanggaling ba ito sa mga salaf o nanggaling sa mga taong naliligaw? Nanggaling sa mga taong nangaligaw? So ito ay nanggaling sa mga taong nangaligaw. Kaya mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan natin iwasan ang mga gawain na ito. Ang pagdiwang ng kapanganakan ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Marami silang syubha. Kabilang sa syubha nila, ang sinasabi nila na kaya daw hindi naggunita o nagdiwang ng kapanganakan si Propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya hindi nagdiwang ng kanyang kapanganakan dahil siya ay naging busy sa pakikipagdigmaan, pagdadakwa. So ito ang una nilang syubha. So ipagpalagay natin na ito ay hindi ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil siya ay naging busy. Pero pati nga ba ang kanyang mga asawa ay naging busy? Hindi ba nila ito kayang gawin? Sumasama ba sila sa pakikipagdigmaan kaya naging busy din sila? Ipagpalagay natin na naging busy si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Lahat ba ng mga sahaba ay naging busy? O ipagpalagay natin ang ilan sa mga sahaba ay sumasama rin sa pakikipagdigmaan, sa pagdadakwa. So ipagpalagay natin na ganyan sila. Pero lahat ba sila?
Wala bang ni isa sa kanila na maikwento sa atin ng mga taong ito na gumawa ng ganitong gawain o nag-celebrate ng kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Wala. Ipagpalagay natin na lahat sila ay naging busy sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Noong pumanaw si Propeta sallallahu alaihi wasallam, naging busy rin ba sila lahat? So ipagpalagay natin na sila ay naging busy noong pumanaw si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Noong pagdating ng mga tabi'in, sila rin ba ay naging busy? Pagdating ng mga imam, ay sila ang hindi busy, kaya sila ang unang nagdiwang ng kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung totoong mahal natin ang ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay kinakailangan natin sundin ang mga utos sa atin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi yung nagtatayo-tayo ng pagdiwang o paggunita sa kaniyang kapanganakan. Kaya mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, isa yun sa kanilang syubha. Pangalawang syubha nila ay sinasabi nila na si Propeta sallallahu alaihi wasallam, tinanong siya kung bakit siya nag-aayuno sa Yawmul Isnain. Ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, su'ila an sawmi yawmil isnain. Qala dhaka yawmin ulidtu fi. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yun ang araw na kung saan doon ako ipinanganak, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya yun ang isa sa kanilang dalil at isa rin ito sa kanilang syubha na kung saan sinasabi nila dahil ipinanganak doon si sallallahu alaihi wasallam ay kinakailangan natin magdiwang dahil doon, dahil sa araw na yun ay nag-ayuno si Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil yun ang araw ng kanyang kapanganakan. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aayuno ay hindi pagdiwang. Ang pag-aayuno ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi gumawa ng anumang gawain si Propeta sallallahu alaihi wasallam na maituturing nating pagdiwang. Kaya si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagdiwang, kundi siya ay nag-ayuno. Kung mahal natin si Propeta sallallahu alaihi wasallam, bakit hindi natin gawin na every Monday, every Lunes ay tayo ay mag-ayuno? Kung totoong tayo ay minamahal natin si Propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag tayong gumawa ng anumang gawain na hindi ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So, ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka yawmun ulidtu fi." Yun ang araw na kung saan ako ipinanganak. So, ibig sabihin si Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi nagdiwang kundi siya ay nag-ayuno lamang. Wala siyang ginawang ibang gawain kundi siya ay nag-ayuno. Kaya mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, isa ito sa kanilang syubha. Pangatlong syubha ng mga taong ito, sabi nila, kung ang pagdiwang ng kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay bid'ah, so bakit hindi ninyo itinuturing na bid'ah ang National Day ng Saudi Arabia, National Day ng iba't ibang country? So bakit hindi ninyo ito hinatulan ng bid'ah o haram? So ang maisasagot natin sa kanila mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang niisa sa ating mga mahal na eskolar mula sa bansa ng Saudi Arabia na naghatol na ang National Day ay halal o kabilang sa relihiyon. Walang naghatol sa kanila. Kundi kung titingnan natin ang mga kitab nila, mga aklat nila, ang sinasabi nila doon ay ang National Day ay kabilang ito sa bid'ah. Bid'ah. Ang hatol nila sa National Day ay bid'ah. Kaya ganun din tayo. Ang hatol din natin sa National Day ay bid'ah. Hindi ito kabilang sa pamamaraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam.
Hindi tayo naghatol ng pagpapahintulot ng pagdiwang ng National Day. At ilan din sa kabilang din sa kanilang subha, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang kanilang sinasabi na kung ipagbabawal ninyo ang pagdiwang ng kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay kinakailangan din ipagbawal ninyo ang pagtatayo ng graduation day every year, na kung saan kayo ay nagtatayo ng graduation sa inyong mga madrasa, sa inyong mga tahfid, darut tahfid, mga lugar kung saan isinasaulo ang Quran. So mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, magkaiba ang pagdiwang at pagdiwang ng kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ang graduation day. Ang graduation day, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito ginagawa na kung saan natutukoy ang oras, ang araw ng pagtatayo ng graduation day. So, ito ay ginagawa bawat taon. Bawat taon ay ginagawa nila ang pag-graduate, ngunit walang tinutukoy na araw. Kapag nalalapit na ang oras ng pag-graduate, ay nag-uusap-usap ang mga ustad, nagmi-meeting sila, at ang pinag-uusapan nila ay kailan natin itatayo o kailan natin gaganapin ang graduation day. So yun ang ginagawa nila. Walang natutukoy na araw na kinakailangan ganito o di kaya kinakailangan ito ang graduation natin, at hindi ito pwedeng ibahin. So hindi ito nangyayari sa graduation day. Kaya mga nangyari o graduation day. Ganon din naman ang Maulidan Nabi, sinabi nila. Ganon din ang kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay ginagawa nila minsan hindi sa pang-12 araw ng Rabiul Awwal, kundi ito ay minsan advance namin ito ginagawa, o di kaya inaantala namin ang aming selebrasyon. So ipagpalagay natin na ganyan ang kanilang ginagawa. Ngunit mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, nandoon pa rin ang paggunita, dahil kahit antalahin nila ito o i-advance nila ito, ay kaya gumagawa sila ng pagtitipon dahil sa kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So hindi pa rin nila natakasan ang kanilang intensyon. Hindi pa rin nila natakasan ang kanilang ang mga syubha ng mga ito, mga taong sumusulong ng bid'ah. So, isa rin sa kanilang syubha na kung saan sinasabi nila, so kung ipagbabawal ninyo ang paggunita ng kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay kinakailangan din ipagbawal ninyo ang ginagawa ninyo sa madrasa, na kung saan naglagay kayo ng kinder, naglagay kayo ng ibtida, naglagay kayo ng mutawassit, naglagay kayo ng sanawi, ng kulliya. So bakit ninyo ginagawa ito? Ibig sabihin, kayo ang mahilig ng bid'ah, dahil halos lahat ng gawain ninyo ay bid'ah. So hindi ito magiging bid'ah, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil walang niisa sa ating mga ustad, ating mga iskolar, na kapag ikaw ay nasa kinder ay ganito ang iyong gantimpala. Kapag ikaw ay naging grade 1 o awal ibtida, ito ang iyong gantimpala. Walang nagsabi sa kanila ng ganyan, kundi ito ay ginagawa lamang natin sa ating madrasa bilang wasila,
bilang pamamaraan upang maabot ng ating mga anak ang kanilang hinahangad na kaalaman na kanilang matututunan sa madrasa. So dahil naging globalized tayo. So yun ang dinadaanan natin upang maabot natin o makamit natin o masungkit natin ang kaalaman na hinahangad natin. So sinasabi nila, ang sabi rin nila na ang paggunita ng kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay wasila rin dahil ito ang paraan upang pag-aralan o pakinggan ang kwento ng talambuhay ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Magkaiba yun mga kapatid. Magkaiba. Dahil ang wasila, ibig sabihin ng wasila ay hindi ka mananatili doon. Hindi ka mananatili doon. Dahil kapag dumaan ka na doon, hindi ka na babalik doon. Kapag naging kinder ka na, so next year magiging grade 1 ka na, so next year na naman magiging grade 2 ka na, so hanggang sa makatapos ka ng kulliya, makatapos ka ng magister, makatapos ka ng doktora. So hindi tulad ng sinasabi nilang wasila na kung saan taon-taon ay nandudoon pa rin sila. So ibig sabihin, yun ay paggunita pa rin ng kapanganakan ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. So pati na rin ang wasila ay nagkaroon sila doon ng syubha na kung saan hindi nila mababatid, hindi nila naiintindihan kung ano ang tinatawag na wasila. So ang wasila mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi tayo mananatili doon. Tulad ng hagdanan na kung saan dumadaan lamang tayo doon at hindi tayo mananatili sa hagdanan. So kapag nasungkit na natin ang kaalaman, hindi tayo babalik sa kinder. Hindi yung kapag nakatapos tayo ng kinder, ngayong taon, next year, hindi tayo babalik sa kinder, kundi patuloy ang ating pananaliksik ng kaalaman. So ang paggunita o anumang gawaing ginagawa nila sa kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay taon-taon ay nandudoon pa rin sila. Kaya hindi yun matatawag na wasila, kundi yun ay matatawag na ada, at kapag naging ito ay ada, ay ito ay magiging bid'ah. Magiging bid'ah mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa syubha ng mga ito, sinasabi nila, ano ba ang masama kung kami ay bumabasa o nagbabasa ng talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ano ba ang masama doon? Nagtitipon kami upang pakinggan, upang basahin ang talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ganun din ang inyong pagbubuo ng seminar. Halimbawa, nagtitipon kayo doon sa isang lugar, mga multaka, bumubuo kayo ng multaka, hindi rin ito ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Walang ni isa sa mga sahaba na nagbuo ng multaka upang magbigay ng payo ang isa sa kanila. Walang nangyaring online class, online seminar sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kundi ito ay nangyari lamang sa ating panahon. So ang maisasagot natin doon mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam ay minsan binubuo niya ang mga sahaba at pagkatapos nilang magtipon, ay pinupuntahan sila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at pinapayuhan sila. Nagbibigay o nagsisirmon sa kanila, nagbibigay ng payo sa kanila, nagmumuhadara sa kanila. So iyon ang ginagawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din sa kanilang syubha na kanilang sinasabi na si Umar radiyallahu ta'ala anhu, na kung saan siya ay nagtipon, siya ang bumuo ng pagtitipon upang magsagawa ng pagdarasal ng tarawih. So, pagkatapos sinabi ni Umar radiyallahu ta'ala anhu, ni'matul bid'atu hadhihi. Ito ang pinaka magandang bid'ah ang ginawa kong ito. So, iyon daw ang dalil nila na mayroong
radiyallahu ta'ala anhu, na kung saan siya ay binuhay niya muli ang pagsasala ng tarawih ng jamaah. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Umar radiyallahu ta'ala anhu ay hindi gumawa ng bid'ah. At sumama sa kanya ang mga sahaba. Ngunit noong ilang araw na siya ay magsasala ng tarawih, nakita niya na naging marami ang mga tao na pumunta sa masjid upang magsala ng tarawih. Noong nakita sila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay tumigil sa pagsasala ng tarawih ng jamaah dahil kinatatakutan niya ito na baka maging obligado at mahihirapan ang kanyang mga ummah. Kaya itinigil ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit noong naging khalifa si Umar radiyallahu ta'ala anhu, ay kanyang binuo muli ito dahil nakikita niya na walang mangyayaring o di kaya hindi magiging obligado ang pagsasala ng tarawih dahil tapos na ang wahi. Kaya mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito. So, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang din sa kanilang syubha na sinasabi nila, ginagawa nilang dalil ang ayah na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Yunus, ayah 58, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidhalika falyafrahu." Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo na sa awa ni Allah at sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil doon ay hayaan silang magdiwang o magsidiwang o magsagawa ng paggunita. So ito ang dalil nila. Ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, falyafrahu. Sila ay magdiwang sila. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang ayat na ito ay hindi tungkol sa maulid. Hindi tungkol sa kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kundi ito ay para sa lahat ng mga biyaya, lahat ng mga ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kinakailangan nating ipagdiwang ito. So bakit tayo nagdidiwang ng kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? So ano ba ang mayroon doon? Kung sasabihin nila na dahil si Propeta sallallahu alaihi wasallam nilikha ni Allah bilang habag sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ganun din naman ang paghijra ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay habag sa atin ni Allah, biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbaba sa atin ng Quran, biyaya rin ito sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabilang din ito sa biyaya sa atin ni Allah. Ang kanyang pagiging sugo ay kabilang sa biyaya ni Allah. Ang pagkasakop ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Makkah ay kabilang din sa biyaya ni Allah. Ang pagkasakop ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng lugar sa kanyang panahon ay kabilang sa biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So bakit hindi tayo nagdiwang doon? Kung ito ang ginagawa nating dalil, kung ito ang ginagawa nating basihan sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, o ginagawa nating dalil sa pagdiwang ng kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, di sana lahat ng mga mabubuting biyaya na ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating relihiyon ay sana lahat ng yun ay pinagdidiwang natin. So yun mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kinakailangan natin ingatan ang mga gawain na kung saan walang basihan sa mga gawain ni Propeta sallallahu alaihi wasallam
ay mas malinaw na ang pagdiwang ng kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi kabilang sa relihiyon at hindi rin ito kabilang sa mabubuting gawa, kundi ito ay gawain ng mga Shia, gawain ng mga nangaligaw, mga iba't ibang siktang kinakailangan natin iwasan ito. So, maging anumang paraan ng kanilang pagdiwang, pagbabasa lamang ng Quran o pagbabasa lamang ng talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam o anumang gawain, lalong-lalo na kung ang kanilang ginagawa ay ang pagkanta at pagsasayaw o pagluluto ng anumang pagkain para sa araw na yun, so huwag tayong makisali sa kanila. Huwag tayong makihalubilo sa kanila. Iwasan natin sila dahil ang lahat ng ito ay bid'ah, walang asl sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi rin ito kabilang sa mga gawain ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kaya tulad ng sinabi ko sa inyo, nangyari ito pagkatapos ng 3 generasyon, pagkatapos mamaya pa ng ating mahal na Propeta sallallahu nagtayo nito o nagbuo nito ay ang mga Shia, Fatimiyya, na pagkatapos ay binuhay muli ng mga Sufya sa hanggang sa ngayon ay lumalaganap sa ating lugar dahil sa kamangmangan, dahil sa pag-iwan ng pananaliksik ng tunay na kaalaman ay binubuhay nila ang mga gawain sumasalungat sa pamamaraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at sumasalungat din sa ating relihiyon, sa ating tunay na landas na ipinag-utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa mga binabanggit nila, minsan sinasabi nila na si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ay pinapahintulutan daw ang pagdiwang ng kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay isang kasinungalingan dahil ang sinasabi lamang ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ang isang tao ay minsan ay ginagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng dahil sa kanyang magandang intensyon. So hindi ibig sabihin na kinakailangan mag-intensyon ka ng maganda upang gantimpalaan ka ni Allah kahit masama yung ginagawa mo, kundi ang tinutukoy doon ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ay yung mga taong nagkulang ng kaalaman, sila ay mga mangmang dahil sila ay nakakagawa ng bid'ah at hindi nila ito alam, dahil sa kanilang kagandahan ng intensyon ay gagantimpalaan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. So bakit natin ito sinasabi? Dahil sila hindi nila binasa ng maayos ang pahayag ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hanggang sa huli, kundi kumuha lamang sila doon ng isang istansa o ilang istansa at doon lamang nila yun lamang ang binabasa nila. Pero kung tinapos nila ang paksang yon, ay sa huli ay doon nila mababatid, doon nila mauunawaan na si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ay hindi niya pinapahintulutan o hindi siya sumasang-ayon sa pagdiwang ng kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din sa mga binabanggit nila ay si Imam Shafi'i. Mayroon silang binabanggit o pinupost nila na kung saan si Imam Shafi'i ay nagbigay ng pahayag tungkol sa pagdiwang ng kapanganakan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kanilang sinasabi na iyon ay sinabi ni Imam Shafi'i, ngunit sa totoo mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay hindi yun sinabi ni Imam Shafi'i, kundi si Imam Al-Yafi'i Ash-Shafi'i. Ibig sabihin siya ay si Imam Al-Yafi'i na kung saan kabilang siya sa followers ni Imam Ash-Shafi'i. Hindi yung sinabi ni Imam Ash-Shafi'i, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
So, siguro hindi na natin ito pahahabain pa. So hanggang dito na lang siguro dahil ah, umulan sa amin. Naging mahina ang aming internet. So naway hinihiling natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na mayroon tayong natutunan sa muhadara na ito at pagkalooban tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng biyaya, baraka sa ating pagtitipon ngayon at ang ating pagtitipon na ito ay maging ito ang ating pagtitipon kapag dating natin sa kabilang buhay. Naway hinihiling natin sa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na gawing baraka ang ating buhay, natitira sa ating buhay at gabayan tayo sa mga gawain mabubuti hinggil sa ating relihiyon. Wahada wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah, isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Abdullah Idris. At bago po tayo dumako sa Q&A session ay atin munang tatanungin ng ating Sheikh kung siya ba ay tumatanggap ng mga katanungan mula sa inyo. Ya Sheikh, kayo po ba ay tumatanggap ng ilang mga katanungan mula sa ating tagapakinig? Okay po, kung may katanungan sila, yung makakayanan natin ay sasagutin natin at ang hindi natin alam ay ipapaubaya natin sa ating mga dakilang eskolar. Na aywa. So alhamdulillah, ngayon ay binubuksan po namin ang Q&A session. Sa mga nais magtanong po sa may Facebook Live, ay pakilagay na lang po sa may comment section. At dito naman po sa may Google Meet at paalala lang po sa kababaihan, kung kayo po ay may katanungan or nais magtanong ay pakiiwan na lang sa may chat box diyan sa may baba ng tabi ng may parang telepono. At dito naman at sa mga kalalakihan naman po ay maaari po kayong magtaas ng inyong mga virtual hand upang direktang magtanong sa ating sheikh. So kami po ay maghihintay sa inyong mga katanungan. Agad Sheikh mula sa ating kapatid na mula sa ating sister na ang kanyang katanungan, Assalamualaikum, ya Sheikh. May nabasa po akong post ang sabi po hindi nagmamaulid Maliban sa dalawang araw na ipinagkaloob sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikabilang yun sa bid'ah, hindi yun kapahipahintulot para sa mga Muslim. ya Sheikh, parang naputol po kayo kanina. Pwedeng paki-ulit po upang maintindihan nila. So ang sagot natin doon, so lahat ng paggunita na sumasalungat sa ating relihiyon ay hindi yun kapahipahintulot. Hindi yun pinahihintulutan sa ating relihiyon. Maging ito ay National Heroes Day, ito ay buwan ng wika, ito ay Mother's Day o Father's Day, lahat ng ito ay salungat sa katuruan ng Islam. So ibig sabihin ito ay bid'ah, ito ay haram, hindi maaaring sumali dito ang mga Muslim. So ang payo ko sa kanila, so pwede naman siguro na kausapin nila ang kanilang principal, kanilang head teacher at ipabatid sa kanila na ito ay bawal sa ating mga Muslim. Aywa, jazakallahu khairan ya Sheikhana al-Fadil. At meron pa po bang magtatanong sa atin dito sa may Google Meet? At ako'y dadako sa may Facebook Live upang tingnan kung may mga katanungan doon ng ating mga kapatid. So, follow-up question ng ating sister ya Sheikh.
doon sa kaninang tanong niya sa buwan ng wika at nagtanong ulit siya, pag po ba Sheikh utos po or required magsuot ng Pilipina or barong Tagalog po kahit magsuot po nito, di rin po ba pwede Sheikh? Lahat ng gawain na nauukol sa pagdiwang na yan, lahat ng mga gawain o galaw na nauugnay doon ay hindi pinapahintulutan sa Islam. Kaya tulad ng sinabi ko sa inyo, maaaring kausapin ninyo ang head teacher at ipabatid ninyo sa kanila. Dito kasi sa amin, sa lugar namin, minsan kapag may nangyaring mga ganyan, so pumupunta sila sa akin, ako ay nagbibigay ng note sa kanila, so nilalagay ko doon, sinusulat ko doon na ito ay bawal sa aming mga Muslim at kanilang inaaprobahan ito. So, yun ang sagot natin doon sa katanungan ng ating sister. Aywa Sheikh, jazakallahu khairan. Meron po pa po ba? Sa may Facebook Live is wala naman po. So katanungan mula sa aking classmate na si Sheikh Nuh, ang kanyang katanungan, Assalamualaikum Sheikh. Ang National Day na traditional po na isang bansa, haram po ba ito? Kabilang yun sa ipinagbawal. So kaya yun ay matatawag na Eid. So bakit natin ito tinatawag na Eid tulad ng National Day? Dahil ito ay nauulit sa isang taon. So kapag nangyari ito ngayong taon, sa susunod na taon ay babalik ito. Mangyayari muli ito, kaya tinatawag na Eid. So lahat ng Eid, maliban sa Eid al-Fitr at saka Eid al-Adha, iyon ay maituturing na bid'ah. So hindi yun pinapahintulutan. Ang tradisyonal naman, maaaring may mga tradisyonal na pinapahintulutan sa Islam kung ito ay hindi labag sa Islam, hindi labag sa batas ng Islam. Kung ito naman ay labag sa batas ng Islam, batas ng Islam, hindi yun kapahintulot para sa mga kamusliman. Naam, jazakallahu khairan ya Sheikhana. At ikatlong katanungan, wallahu alam, galing sa ating ating kapatid. Sabi niya, Assalamualaikum, pinapatanong po ng isang sister, paano po if sa grade kaya need mo sumali ng buwan ng wika? Nakamute po kayo, Sheikh. Anong tanong doon? Ang ano niya, sir, Sheikh, pinatanong daw sa kanya ng sister kung paano daw kapag yung sa buwan ng wika is may binibigay na grado ito kapag sumali ka. Kaya need nilang sumali sa ganong buwan ng wika. So, tulad ng sinabi ko sa inyo, hindi yun magiging exempted dahil lamang sa yun ay para sa grade. Pero maaari nilang kausapin ang principal, ipabatid sa kanila. Kung hindi naman nila ito may iwasan, so ang pinaka mababa doon ay magkakaroon sila ng kasalanan. So kapag ginawa nila ito, magkakaroon sila ng kasalanan at kapag hindi nila ito naiwasan, so mas maganda siguro kung pagkatapos nila itong pagkatapos sila ay naging gipit dahil doon sa kanilang pag-aaral. So yun ang sagot natin doon. Sheikh, pwedeng pakiulit sa pagkatapos kasi parang naputol po. Yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, maaaring makiusap kayo sa principal ninyo. So,
ito, narinig ninyo? Umuulan kasi dito Naam ngayon. ya Sheikh. Oh, Yep. naam. So, Oh, yun nga. So, ang mga Muslim kasi, pinagbigyan tayo ng ating government na kung saan kapag ang mga gawain sa school ay sumasalungat sa Islam, labag sa ating batas, so pwede tayong makiusap sa kanila. So, ipabatid natin sa kanila na ito ay haram, ito ay hindi pwede sa amin, ito ay lumalabag sa aming batas. So, ang ginagawa ng principal, kapag hindi doon pwede ang mga Muslim, nagbibigay sila ng project. So, yun ang ginagawa ng mga kamusliman upang magkaroon sila ng grade. So, kapag no choice naman ang isang estudyante, so kapag ginawa nila yon, so hindi pa rin yun na magiging exempted sila dahil napilitan sila. So ibig sabihin, magkakasala pa rin sila. So ang pinakamagandang payo sa kanila, ang pagbabalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yun. jazakallahu khairan ya Sheikh. Pasensya na Sheikh kung pinapaulit po kita kasi iniwasan natin baka iba yung masabi nila sa iba. Eh, Kag minsan kasi kasi yung napuputol eh. umuulan kasi dito sa amin. Na asip ya Sheikh. So, doon sa follow-up question ni Akh Nuh, okay Sheikh, kasi dito kami sa Saudi. Kabilang na kami sa walang pasok sa National Day na darating hindi naman insyaallah kami kabilang sa kasalanan na pinapatupad nila, Yomul Hindi Watani. hindi kayo magiging kabilang sa kasalanan doon dahil wala kayong magawa. So, wala kayong klase, so alangan naman na pupunta kayo doon upang mag-aral doon. So, 'yun, wala kayong kasalanan doon. So, dahil tumigil sila sa pag-aaral dahil sa watani, so kasalanan nila 'yun. At kayo naman dahil wala kayong pasok, so wala kayong magawa. So, no choice kayo doon. Ah, so 'yun, wallahu a'lam. Aywa, jazakallahu khairan ya Shaykhana al-Fadil. So, hanggang dito na lang tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam at kami po ay nagpapasalamat sa tagapagsalita na kanyang inaksep ang ating imbitasyon na galing sa pamunuan ng Pioneer Legacy. At maraming maraming salamat po ya Sheikh, jazakallahu khairan, at sa nakibahagi ngayong gabi, maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pakikinig tuwing gabi. Naam. So bilang pagtatapos, ya Sheikh, ng ating muhadara, ay hinihiling po namin sa inyo na magbigay ng panghuling salita at pangunahan po kami sa kafaratul majlis. So, alhamdulillah dahil natipon tayo ngayong gabi. So, hinihiling natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na panatilihin sa ating ang kanyang gabay, kanyang patnubay sa atin. At huwag tayong iligaw. Manatili tayo sa magiging salafi, magiging nasa tamang daan ng Islam. So, bilang payo sa aming kapatid, so kinakailangan kahit anuman ang ating gawin tungkol sa ating relihiyon, ay manatili tayo sa pagiging ikhlas kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at panatilihin natin ang pananaliksik ng kaalaman upang tayo'y manatiling nasa tamang landas upang tayo ay gabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, patnubayan sa tamang landas at upang magkaroon tayo ng gantimpala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag tayong magsawa sa ating pananaliksik ng kaalaman tulad ng pagtitipon na ito. Pakinggan natin yung mga ibang iskolar kapag sila ay nagkaroon ng muhadara sa ganitong pagtitipon upang maging marami ang matutunan natin tungkol tungkol sa mga aral ng Islam. So bilang pagpapaalam sa inyo, ako ay humihingi ng paumanhin sa inyo. Alam ko na yung kaalaman na ipinagkaloob sa akin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay maraming kulang. Marahil ang pagpapaliwanag ko sa inyo ay hindi magiging sapat sa inyo. Kaya iyon ay hinihingi ko sa inyong bilang hinihingi kong paumanhin sa inyo at insya Allah kung magkakaroon tayo muli ng pagtitipon ay
kapag mayroon tayong oras ay bukas sa inyo ang aking tanggapan sa aking Facebook. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ako po ay magpapaalam sa inyo. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.